Numero 6, pinag-uusapan natin ang paniniwala sa banal na kautusan ng Diyos. At iyon ay may mga bagay sa buhay na ito na itinadhana na ng Allah. Bagamat bilang mga tao ay may kalayaan tayong pumili, pinili mong panoorin ang video na ito ngayon, pinili kong pag-usapan ang paksang ito sa iyo ngayon. Ngunit sa parehong oras, mayroong napakaraming bagay na nangyayari sa atin sa ating buhay na wala tayong kontrol. Hindi natin pinili na maging lalaki o babae. Hindi natin pinili na maging mula sa lahing ito o sa lahing iyon. Hindi natin pinili na maging mula sa mahirap na pamilya o mayamang pamilya. Hindi natin pinipili na mangyari ang isang aksidente o magkasakit tayo. Maraming bagay na nangyayari sa ating buhay, mabuti man o masama, na wala tayong kontrol. Naniniwala kami na ang lahat ng nangyayari sa universo ay may dahilan. Lahat ng nangyayari ay bahagi ng plano ni Allah. Lahat ng nangyayari ay sa kaalaman ni Allah, nangyayari sa pahintulot ni Allah. At isinulat na ni Allah ang lahat ng magaganap sa universo bago pa man ito nilikha. Ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ay ipinaalam sa atin na 50,000 taon bago pa man nilikha ang mundo, na isulat na ng Allah na ako ay makikipag-usap sa inyo sa mismong sandaling ito. Ngayon, paano natin ito haharapin kaugnay ng ating malayang kalooban? Naniniwala tayo na ang bawat isa ay pumipili kung paano tutugon sa mga pagsubok na dumarating sa kanila sa buhay na ito. At si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ay nagbigay sa atin ng formula upang magtagumpay sa pagsubok ng buhay na ito. Sinabi niya, ang kalagayan o estado ng isang tunay na mananampalataya ay kamangha-mangha, at ito ay hindi para sa sinuman maliban sa mga tunay na mananampalataya. Kapag may magandang nangyayari sa kanila, sila ay nagpapasalamat at nagpapasalamat sila sa Diyos para doon at sila ay gagantimpalaan ni Allah ng naaayon. Ibig sabihin, ito ay isang sitwasyon na panalo-panalo. At kapag may masamang nangyayari sa kanila, kapag may sakuna na dumating sa kanila na hindi maiiwasan sa buhay na ito, sila ay matiyaga. Sila ay nagtitiyaga. Nanatili silang tapat. Patuloy silang naniniwala sa Diyos. Hindi nila sinasabi, bakit ako? At hindi ito patas at hindi ko ito matanggap. At kung mahal ako ng Diyos, hindi niya ito gagawin sa akin. Hindi. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, kung mahal ng Allah ang isang tao, maaari niya silang subukin ng mga kalamidad hanggang sa sila ay maglakad sa ibabaw ng lupa na walang kasalanan. Sila ay nalinis na mula sa lahat ng kanilang mga kasalanan at ang kanilang antas ay naitaas sa napakataas na katayuan sa kabilang buhay dahil sa mga hirap na kanilang tiniis. At ang mga hirap na iyon ay naghahanda sa kanila para sa dakilang papel na kanilang gagampanan sa buhay na ito sa hinaharap. Dahil gaano karaming pagsubok ang nagpalakas sa atin nang malampasan natin ang mga iyon. Naniniwala tayo na ang lahat ng nangyayari sa buhay na ito ay may dahilan at dahil dito mas madali para sa atin na tanggapin ang mga nangyayari. Alam natin na nakatakda na kung kailan tayo mamamatay, saan tayo mamamatay, paano tayo mamamatay, kaya hindi tayo nabubuhay sa takot sa kamatayan. Hindi natin isinasabuhay ang ating buhay sa takot na magkasakit o maghirap dahil alam natin na ang ating kabuhayan ay nasa mga kamay ni Allah. Hanggat tayo ay nagsusumikap, hanggat may mabuti tayong intensyon, si Allah ay maaaring magpala sa atin at si Allah ay magpapala sa atin. Maaaring sabihin ng isang tao, kung ang lahat ay nakatakda na, paano magkakaroon ng epekto ang aking mga dasal sa buhay na ito? Sinasabi namin na ito ay isang magandang tanong at tinanong din ito ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang katotohanan ay hindi limitado ng oras si Allah tulad natin. Ang simula, gitna at wakas ng lahat ay pareho para sa Kanya. Nakita na niya ang lahat ng mangyayari. Para sa atin, nabubuhay tayo sa buhay at mundong ito araw-araw. Hindi ko alam kung ano ang nangyari 1,000 taon na ang nakalipas at hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, pero alam na lahat ito ni Allah. Kaya alam ni Allah, halimbawa, na magdarasal ako na may mangyaring mabuti at sasagutin niya ang aking dasal at mangyayari ang mabuting bagay na iyon para sa akin. At ipapakita sa akin ni Allah sa araw ng paghuhukom kung paano sinagot ang aking dasal at nagdala ito ng kabutihan sa aking buhay o pinigilan nito ang isang sakuna na mangyayari sa akin bilang resulta ng mabuting gawa na ginawa ko. Ang paniniwala dito ay nagbibigay sa isang mananampalataya ng tiyak na pakiramdam ng lakas at tiyak na pakiramdam ng kumpiyansa dahil alam nila na walang makakasakit sa kanila maliban kung ito ay sa kalooban at utos ni Allah. Inilalagay nila ang kanilang buong tiwala sa Diyos at namumuhay sila ng isang buhay na karapat-dapat ipamuhay, hindi isang buhay na pinagsisisihan ang mga desisyon na kanilang ginawa o isang buhay na kinatatakutan ang mga maaaring mangyari sa hinaharap. Nagplano sila, naglagay ng mabuting trabaho at pagsisikap, at pagkatapos ay umaasa sila kay Allah para sa mabuting resulta mula sa Kanya at nagagabayan niya sila at pagpalain.
Ito ang 6 na haligi ng pananampalataya na dapat paniwalaan ng bawat Muslim. Mayroon pang ibang paniniwala na mayroon kami, ngunit ito ang pangunahing bahagi at pundasyon ng aming sistema ng paniniwala. Ang maniwala kay Allah bilang nag-iisang Diyos, ang maniwala sa mga anghel na nagdala ng pahayag mula sa Diyos, ang maniwala sa kasulatan na dumating bilang pahayag mula kay Allah at sa mga sugo na pinadala ito sa sangkatauhan, na naging mga huwaran at halimbawa para sa ating lahat. Ang araw ng paghuhukom kung saan tayo ay pananagutin, kung tayo ay naniwala sa Allah at sa kanyang mga mensahero at sinunod ang kanyang pahayag o hindi. At tayo ay gagantimpalaan ng walang hanggang buhay sa paraiso o parurusahan ng walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Anang pang-anim maniwala sa banal na kapalaran mula kay Allah at na siya ang Panginoon ng sansinukob at may kontrol, at siya ang nagtatakda at ang kanyang kalooban ay siyang mangyayari anuman ang ating nais, at tayo ay nagsusumikap at humihiling kay Allah na pagpalain tayo at magdala ng kabutihan.